Okay. Ayan. Thank you so much, Ma'am Annie. Ayan. Thank you po, Ma'am Anna and Sir Lawrence. Ayan. So, clear na clear naman po pala ang kagandahan ko sa inyo. Wala na dapat i-question doon. Ayan. Ayan. Okay lang ba po? Open tayo ng cam para makita naman namin kayo, no? Talagang, yes, Ma'am Anna. Na-miss kita, Ma'am Anna. Tagal natin din nagkita, no? Parang kagabi lang, na magkasama eh. Okay naman si Madam mo, Ma'am Ana. Hindi naman siya nagmaktul na nung dumating ka. Nung makita Hindi niyo yung na, kanyang, ang kanyang hindi. bagong May room pasalubong, may pasalubong. sa lubong. Kaya okay lang. Ayan. Hi, Kiro. Grabe, kailan kayo pupunta dito sa Dubai? Hello po, Sir Ariel. Ayan, si Ma'am Juray, nasa work ka? Yes po, coach. Nandito ako sa work. Wow, ang galing naman. Kahit nasa work, 'di ba? Talagang nagagawa natin yung sumilip sa Zoom natin. Ayan, at matuto pa ng todo-todo. Ayan, okay. So, I think we have to start now kasi baka ma-late at mahirapan pa na ng recording mamaya ang ating presenter. Ayan, so excited na ako kasi alam naman natin, ito isa sa mga expertise na po ng ating pong presenter ngayon. Okay, papakilala na po natin. Okay, isa po siyang, naku, wala na po yung pinaka-coding ko Ayan, isa po siyang ambassador na, okay, diamond account holder at negosyante. Okay, imagine po talagang nagnenegosyo na pero ginagawa pa rin po yung ating pong business na to. So sa mga parang ito lang yung full time, no? Kaya itodo-todo na po natin kasi nakakahiya naman sa ating speaker na grabe po, kumikita po siya dito linggo-linggo sa ating business pero ginagawa pa rin po niya yung kanila pong negosyo ng kanyang butihing asawa. Ayan, si Sir Ariel Di Malibot. Okay, pakilala ko na ang ating napakagaling na coach at napakaganda. Batang-bata naman talaga, di ba? Mukhang mga 30 years old lang po siya. Ito na po, si Coach Annie Di Malibot. Hi, Ma'am Annie. Hello, good evening. Ayan. Ka lang Saan ba ako? Dito ba ako? Ay, saan ba? Sa gallery ba ako o sa Saan ba sa speaker? Hindi ako naka-spotlight ba? Wala kang audio, Ma'am Janet. Speaker po, Ma'am Annie. Speaker. Ayan, nakalagay ako. Para makita po isa lang and then para sa recording mo rin. Oh, sige. Pero ikaw yung nakikita ko, ikaw yung nakalagay, ikaw yung naka-spot sa malaki. Paano ba? Kasi ako po yung nagsasalita. Iyan niyo po na lagay niyo yung spotlight to everyone po kayo. Kasi natanggal ko na yung Saan ko host ba natin. pipindutin yun? Biglang gano'n. Sige, ako na po uli. Ikaw Ituloyin na ko lang muna. ulit. Sige. Ayan, sorry naman po. Ganyan po talaga pag live. Ayan. Ayan. Thank you naman, Miss Janet. Napakagandang introduction naman yan. Talaga. Totoo naman pong batang-bata pa. Sa puso at sa diwa. Yan. But I'm 6 years old already. So, yan po yung nagagawa ng ating mga product na ituturo po natin ngayon. Sino po nakakaalam ng training natin ngayon? Pwede ba mag-chat here? Ano po yung topic natin ngayon? Ano po yung training natin ngayon? Ayan. Healthy money. Yan, healthy money. Ano ba nagagawa ng healthy money sa atin? O I mean, yung mga product, ano ba talaga nagiging ano? At gusto kong malaman at i-ano sa inyo na kung ano man yung sasabihin ko, lahat po tayo magiging guilty dito. Agree po ba kayo doon? Lahat magiging guilty sa mga ginagawa natin sa sarili natin. Di ba po? Yan. Kaya iisa-isahin po natin kung paano po yung ano natin at ngayon palang palakpakan nyo na yung mga sarili ninyo kasi nagpunta kayo dito o umattend kayo dito para malaman nyo yung mga sikreto na dapat nating iwasan sa ating mga katawan. Ayan, mag-share lang pa ako ng screen Mag-share. Yung, wait lang. Share. Healthy money. Ayan, nakikita niyo po ba yung screen ko? Wait lang. Isip ko lang. Medyo nag-adjust na naman yung aking monitor.
Nakikita niyo po, clear po ba ako? Hmm. Clear po ba? Nakikita niyo po at naririnig niyo po ako? Hello? Ma'am Janet? Clear kaya? Clear po. Clear? Kasi hindi ko kayo nakikita doon sa chat box. Ayan. So, ito po yung topic natin ngayon. Ito po yung, again, I'm Annie Di Malibot at I'm 60 years old. I'm a housewife and a businesswoman. I have 4 children at meron na rin po akong 3 apo. So, ano rin po ako, grandmother na rin po ako ng 3. At very happy po sa ginagawa nating business ngayon. So, ang ituturo ko po ngayon yung healthy money at sinasabi natin kahit anong laki ng kita natin kung ang katawan natin ay alam niyo ay may sakit o may karamdaman or mahina ang katawan, yung pera natin baliwala yan. So ituturo natin na talagang ang health po talaga yung pinaka wealth natin. And alam niyo ba na ang human body has the innate capacity to heal itself? Yan. Umpisa natin dyan kasi ang katawan natin talagang mayroong kapasidad na magpagaling ng sarili nating katawan mismo. Depende po yung sa ipinapasok na pagkain o kung ano yung ginagawa natin sa sarili natin. So sabi nga, minsan sinasabi, what you are what you eat. Di ba? Minsan lagi natin sinasabi yan. So, yan, mayroong kapasidad, the human body has the innate capacity to heal itself according to studies. And bakit nga ba tayo nagkakasakit? Why do we get sick? At ano-ano yung mga causes ng sakit natin? Unang-una dyan yung stress. So, minsan nagpapa-check up tayo sa doktor. So, madalas po yan sa panahon ngayon na minsan pumupunta sila sa doktor. Tapos may mga laboratory test, may mga ganito-ganito. Pero hindi makita ng doktor kung ano yung sakit mo. So, sasabihin na lang ng doktor, stress po ba kayo? So, isa yan. Number 2, yung toxin buildup. Ano yung toxin buildup? Yun yung mga environment natin, yung kinakain natin. Kasunod na dyan yung poor nutrition. So, ano ba yung kinakain natin? Ano yung pinapasok natin sa katawan natin? Then, yung lack of sleep or rest. So, minsan talagang kulang na tayo sa tulog. Okay? Tsaka, siyempre, yung infection. At iisa-isahin po natin yan, no? Makikita natin yung major causes of death. Sabi nga, in the modern days, most death are caused by diseases and not because of old age. So, kung makikita niyo po ngayon sa mga news, talagang namatay yung isang tao hindi dahil sa matanda na siya or whatever. Namatay siya dahil na heart attack, nagka-cancer, nagkaganito. So, hindi na talaga tumatagal yung mga tao ngayon. So, dahil ito na yung mga kumbaga na generation natin ngayon. So, pabatada daw ng pabata yung mga yun nga, mamamatay ka ng bata. Yun ang sinasabi. Depende sa mga ginagawa natin. And top leading causes of death daw from 1999 to present, number 1 pa rin po yung heart disease or atake sa puso. So yan daw yung ngayong talagang number 1. Number 2 yung cancer o tumor. Number 3 yung diabetes and number 4 yung insomnia. At iisa-isahin po natin yan, umpisahan natin dun sa atake sa puso. Ano ba yung causes ng pagkakaroon ng atake sa puso? Ayan, ayan, teka lang ha. Balilito ako. So, cardiovascular diseases or CVD kung tawagin. Ano ba yan? Ano ba ibig sabihin ng CVD or cardiovascular diseases? So, yun yung heart disease and stroke. Yun nga. Heart disease, stroke kill 1/3 of all deaths globally. So, talagang ito yung pinaka number 1 talaga dito sa buong mundo na almost 1/3 of population talagang ito yung nagiging cause ng death. Especially in the Philippines, fact shows that this is the number 1 killer in the country. So, ayan. And what is cardiovascular diseases? Sabi nga, refers to a range of condition that affect the heart and blood vessels, including coronary artery diseases, heart attack, stroke, heart failure, and more. Several factors contribute to the development of cardiovascular diseases. Ito yung talagang
kailangan nating iwasan. So ano-ano ba dapat to? At saka ano talaga to? Kasi ito yung leading cause of death globally, taking an estimated 17.9 million lives each year. Ito yung base sa World Health Organization. And how do we acquire? Paano nga ba natin nakukuha itong card, itong CVD na to? Unang-una yung unhealthy diet. Pag sinabing unhealthy diet, ito yung nagko-consume ka ng foods high in saturated and trans fats, cholesterol, sodium, sugar that can contribute to the build-up of plaque in arteries leading to atherosclerosis or hardening and narrowing of the arteries. So kung ang mga kinakain natin, yan, nakikita nyo naman ang sarap tingnan. Pero kung titingnan ninyo o iisipin ninyo, karapat dapat ba ito ipasok sa katawan ko? Kailangan ko ba itong kainin? Hindi ba ito makakasama sa akin? Lalo na yung mga number one, yung burgers, yung french fries. So yan yung malalakas po na talagang hindi po nakakatulong sa atin na nagiging cause ng yung plaque in arteries or hardening and narrowing of the arteries. So yan, unhealthy diet. So ngayon pa lang check nyo na kung ano na yung mga diet na ginagawa nyo. Guilty tayo dito talaga. Kasi minsan hindi natin alam na basta masarap tingnan, okay na yon. Parang healthy na yon. So pag sa ng cravings mo. So depende sa cravings mo kung healthy pa ba yung kinikrave mo o hindi. Okay? And too much junk food may lead to early death and heart disease, study says, sabi sa USA Today. So, yan. Sa panahon ngayon, minsan, katulad nga, nagzo-zoom tayo, maaaring may kinakain kayo junk food dyan, may mani, may chichirya. So, hindi natin alam na ano pala yan, nakakakos ng heart disease natin. And how do we acquire ito pa? Number 2, physical inactivity. Lack of regular exercise or physical activity can increase the risk of developing cardiovascular diseases. So exercise helps in maintaining a healthy weight, controlling blood pressure, and reducing cholesterol levels. So yan, ito na yung sinasabi ko. Minsan, kulang na talaga tayo sa exercise. Kasi minsan, gusto natin pagkakain, tutulog, ayan. Siyempre, masarap matulog kapag bagong kain. Doon tayo inaantok, di ba? So, ang sarap-sarap talagang gawin yan pagka inaantok, ay pagka busog. Sabi nga, ayan, magre-rest na lang. Minsan na makain ka na lang ng kain. Hindi mo na alam na ang dami mong kinain, ang dami mong kinain pizza o mga chichirya, tapos tutulog ka na lang, hindi ka iinom. Tapos ang daming soft drinks, soda, milk tea. So yan, pero wala kang ginawa. Hindi ka man lang nag-burn ng ilang kahit konting calories sa katawan mo. Kasi kailangan natin talaga mag-exercise. And you know what? A 20-minute daily walk may improve heart health in those with high CVD risk. Especially yung mga nag-i-start na ngayon. Even may survey ngayon na even 40 years old up, nagkakaroon na ng heart disease. Even yung mga bata pa lang, mayroon na ring heart disease. So, kailangan na talaga natin mag-exercise. Like kami, no? Kaming mag-asawa at saka yung, meron kaming group kasi yung Basilio Runners. So, lahat yun husband and wife. And most of us are seniors na or going to senior. So, every Sunday or Saturday, Sunday, we make na talagang we see to it na meron kaming takbo or exercise or running, walking, at least maka 10 kilometers kami or 10,000 steps, more than 10,000 steps, para at least nagkakaroon kami ng exercise. Kasi lahat talaga kami nag-work. So talagang may group kami na nagja-jogging kami, nagra-running kami, pwedeng sa Ayala kami, pwedeng dito sa MOA, pwedeng dito lang sa may subdivision namin. Basta nagkakaroon kami ng fellowship through running. So napakasarap na pagka-exercise, talagang parang ano ka, very strong ka and energetic talaga. Mafe-feel mo sa katawan mo yun, yung cardio mo, lumalakas. And another one is tobacco use. Smoking and exposure to secondhand smoke are significant risk factors for heart disease. Chemicals in tobacco can damage blood vessels in the heart, leading to atherosclerosis again. So,
sa ano natin, minsan sinasabi natin, so may mga guilty dito na nagsisigarilyo pa rin hanggang ngayon kahit alam na natin. Kasi minsan matigas talaga yung ulo natin, di ba? Naninigarilyo pa rin kahit alam mong masama sa'yo. At hindi lang yun yung mga second-hand smoke na nakukuha ng ating mga anak o yung kapit, yung ano natin, friends natin, hindi natin alam na nakakasama din sa kanila. So minsan talaga kailangan umiwas tayo dun sa mga naninigarilyo. Pero hindi lang ito eh. Ang nangyari, naitanggal nga nila yung tobacco o yung sigarilyo, pero nagbe-vape naman. Pero hindi nyo ba alam na mas hindi lang doublet or triple ang effect ng vape sa katawan natin. So lahat talaga ng pumapasok na masama sa katawan, talagang chemicals yan eh. So kailangan nating iwasan. So ngayon pa lang, mag-isip na kayo para hindi kayo magkaroon ng CVD or cardiovascular diseases. Iwasan na po natin yung tobacco or vape. Marami bang guilty? Ayan. Are you learning, guys? Hindi ko kayo nakikita. Okay, and then even one, you know that even one cigarette a day can still kill you, study finds. So kahit isang sigarilyo lang yan, talagang masama sa katawan natin. So nagkakaroon lalo ng high risk of heart disease and stroke that might be expected. So talagang masama po talaga. So iwasan nyo na. Huwag na kayong magpumilit. Okay? Another one, high blood pressure or hypertension. Elevated blood pressure can damage arteries over time, making them more susceptible to atherosclerosis, heart attack, and stroke. So, actually, kapag yung sabi nga sa study, at least mga 40 up, medyo prone na sa mga hypertension. Kasi nga dahil sa environment, dahil sa mga kinakain natin ngayon, alam naman yung mga food natin, westernized na talaga, mga burger, kung ano-ano, mga fatty food. So, nagiging cause din yun ng high blood pressure natin. So, kailangan nating magpa-check palagi. If possible, sabi nga yung may health kit tayo dapat sa bahay. Unang-una yung pang-BP. Pinakamagandang mag-get ng blood pressure is early in the morning. Okay, so kailangan din natin check yung BP natin once in a while para makita natin kung okay pa ba yung mga BP natin or para kailangan na ba natin mag-diet or what. Okay, you get it ba? And sabi nga, high blood ka na pero binge drinking, high blood pressure, a little combo. So combination ng high blood ka na tapos ang galing mo pang uminom, talagang hindi mo maiwasang uminom. So nagkakaroon talaga lalo ng heart attack ito. It's either heart attack or stroke or whatever na nakakasama talaga sa heart. So kung alam mo na high blood ka, ka na munang uminom. Umiwas ka na muna sa pag-inom, di ba? And then high cholesterol levels. High levels of LDL cholesterol, often termed as bad cholesterol, can lead to the buildup of plaque in arteries, restricting blood flow to the heart and brain. So pag mataas yung cholesterol mo, nagkakaroon ng bara-bara yan. Diba? So, like ako noon talaga yung naging naging symptoms ko o naging effect sa akin ng menopausal ko. Nagkaroon ako kasi energetic ako player ako, volleyball player ako, or talagang energetic ako. Pero nung nagkaroon ako, menopause ako, ito yung naging effect sa akin. Medyo nag-fluctuate yung cholesterol ko. So, talagang iwas ako kaya talagang healthy living yung ginagawa namin. Kasi, alam na alam ko pag mataas yung triglyceride ko, medyo hinihingal ako or medyo talagang nagpapalpitate ako. Kasi kailangan natin, ito dinagdag ko to, yung total cholesterol talaga natin dapat 50 to 200 milligrams per deciliter lang. Okay? Yung triglyceride dapat 40 to 150. HDL or good cholesterol dapat 35 to 65 and LDL bad cholesterol 60 to 130 milligram deciliter. So, kapag tumaas yung total cholesterol na, kasi may divided by 5 pa yan, so yung computation yan, yun ang mga medtech ay nakakaalam niyan, So, pag alam nyo na mataas yung cholesterol nyo, lalo na yung triglyceride, ito yung pinakamatindi, yung triglyceride, kasi ito yung effect na kapag nagbara yung arteries natin, yung hihingalin ka,
tapos lagi kang pagod, nagpapalpitate ka, so check yun, mataas yung triglyceride mo at the same time yung cholesterol mo. So tip lang yun kasi yun yung experience ko. So pag alam kong ganun na ako, nararamdaman ko yan, so may talaga exercise po dapat kailangan. So kailangan mag-cardio ka talaga. So add on yan. And study, more than 40% of US adults unaware they have not treating high cholesterol. So akala nila ganun-ganun lang. So wag niyo pong baliwalain kasi ito yung nagiging cause ng heart attack. Hindi man heart attack, it's either heart attack or stroke. Iba kasi yung stroke eh. Pag stroke sa utak yon, pag heart attack dito sa heart natin. Kasi pag stroke, it's either yung nabarahan yung ugat mo sa ulo, so yun yung mga aneurysm. Tapos yung sa heart naman, nabarahan naman yung mga ugat dito sa arteries natin. So, wag niyong baliwalain, ipa-check niyo kaagad yung cholesterol niyo. Ang tawag doon, lipid profile check. So, yun na yun, nandun na yung total cholesterol, triglyceride, HDL, tsaka LDL. So, pag nagpa-test kayo, lipid profile. Okay? Another one is obesity or overweight. Being overweight or obese can increase the risk of developing heart disease due to factors like high blood pressure, high cholesterol, and diabetes. So, yun na rin yun. So, pag alam mong overweight ka na, so kailangan mo na mag-exercise, mag-diet, lahat gawin mo na. Huwag ka nang humintay, ano pa ba, maging 200 pounds. Huwag mo nang hintayin yun kasi definitely mahihirapan ka ng huminga noon, mahihirapan ka maglakad, mahihirapan ka unang-una mawawalan ka ng damit na susuotin mo. Kasi yung weight mo na from 130 grams naging 200 ka, definitely bibili ka na naman ng bagong damit. 'Di ba? Mas magastos 'yun. So pag alam mo na medyo yung waistline mo medyo sumisikip na, oops, dapat ma-maintain mo lang 'yon. Ma-maintain mo yung waistline mo. Hindi man ma-maintain pero kahit papaano hindi sosobra doon sa ini-expect mo. So kailangan nating magkaroon ng diet dito pagka obese ka na or overweight. Diet and exercise And sabi nga, being obese can kill you. Yan, study finds. Bakit? Being too heavy may cost your life. Literally, scientists say overweight people die 1 year earlier than expected and that moderately obese people. So, yun. Talagang, at saka ang pangit ng, parang hindi magandang magdamit kapag mataba, di ba? Napansin niyo yun? Parang pagka ang gusto magsuot ng, naiinggit ka dun sa mga sexy na pag nagsuot sila ng, alam mo yun yung walang puson or walang bilbil. Ang sarap suotan. Pero pag may bilbil tayo, parang nakakahiya. Kailangan medyo loose yung suot natin, di ba? Napansin niyo yun? Ayan. And another one is stress. Chronic stress can contribute to unhealthy habits such as overeating, smoking, or not exercising, which in turn can increase the risk of developing cardiovascular diseases. So, stress. Totoo yan. Kapag stress ka, hindi mo alam kung ano yung gagawin mo, lalo na kapag ayan, yung hindi mo alam kung nai-stress tayo palagi minsan sa anak natin, sa asawa natin, sa work natin. Tapos ang tendency, kakain ka ng madami or mag-smoke ka na lang, smoke ka ng smoke, hindi ka na mag-exercise, tatamarin ka na. So anong result nun? Magkakaroon ka ng CVD. So yun, iwasan natin yun. Iwasan natin may stress. Ako pag na-stress ako, nagpipray na lang ako. So kasi yun nakakatulong yun. I-release mo lang, iiyak mo lang. Mag-pray ka kay God na hindi ka ma-stress. So yun lang. And then gawin mo, maging busy ka sa sarili mo. Gawin mo yung dapat mong gawin, mag-isip ka ng tama. So yun, ganun ang gawin nyo. Huwag kayo ma-stress. Tawanan nyo lang yan. So, di ba? Hindi, nakakatanda ang stress. So dapat lagi kang nag-smile kahit stress ka. Ayan. And then, ito, sabi nga dito, Wells Fargo executive jumped to his death from bank's Delaware offices. Family said he'd been stressed about work and taking meetings as late as 11 p.m. So, pag na-stress ka kasi, so ang dami mong naisip na gagawin sa sarili mo. So, ang daming na-stress, ang daming na di-depress, stress, depress. And then tendency, ang iba nagpapakamatay, makikita mo na lang. So, dapat hindi. So, iwasan nyo yan.
So, punta naman tayo sa another cause, yung cancer. So, yan, yung nakakatakot, di ba? Ang hirap tingnan. Parang ang sakit-sakit tingnan nitong cancer. Ayan, ano ba yung cancer? Yan. Trivia about cancer. Ano-ano yung mga cancer na the usual? Lung cancer, colon cancer, prostate cancer, and breast cancer. So, iba-iba. So, yung makikita natin, di ba? Yan yung lung, ito yung colon, sa bituka, prostate sa mga lalaki, breast cancer, yan siyempre sa mga babae. So, isa lang dito yung sa prostate, yung sa mga lalaki. So, kailangan din iwasan din natin to. So, ito yung mga kailangan nating iwasan. Yan. Cancer, especially yung cancer sa bulsa, yan. May gamot naman yung cancer sa bulsa, di ba? So, kailangan natin mag-work. Kailangan nating magtrabaho. Kailangan nating mag-drop shipping na ginagawa natin para mawala yung cancer sa bulsa. Yun yung pinakamahirap minsan, di ba? Joke yun. And ano ba ang cancer at saan ito nakukuha? Yan. Ano ba? Nakakatakot, di ba? Parang ang hirap tingnan ng cancer. Cancer is a disease characterized by the uncontrolled growth and division of abnormal cells in the body. These cells can form tumors or spread to other parts of the body, interfering with normal bodily function and in most cases causing severe illness or death. So, yun yung talaga namang may cancer cells tayo pero yan nag-spread yan kapag mali talaga yung pinapasok natin sa katawan natin. Sabi nga, ang gustong-gusto ng cancer yung mga matatamis. 'Di ba? So, kailangan iwasan natin yung matatamis na pagkain kasi yan ang pagkain ng mga cancer cells na kumakalat sa katawan natin, yung mga abnormal cell. And what is cancer? Hereditary genetic factors. So certain genetic mutations inherited from parents or acquired during a person's lifetime can increase the risk of developing cancer. So kailangan maging aware tayo na kung, di ba, pagka nagpa-check up tayo sa doktor, tapos mayroon tayong pinapa-check up something sa breast natin or kung saan man, tatanungin kaagad tayo ng doktor, meron po ba kayong lahi ng cancer? Ano po yung cancer ng family o ano po yung sakit ng family? So pag alam nyo po na meron na kayong genetic or sa mga parents ninyo o sa mga kamag-anak na nagkaroon ng cancer, dapat po regular basis or at least every 6 months or every year, magpapatest po kayo. Like for example, sa breast po, alam natin yung family natin may breast cancer na nagkaroon. So posible po kasi na mamana. So genetic. Like kailangan na po nating magpa-mammogram, magpa-test, magpa-check. Tsaka yung mga cervix natin, yung cervical cancer, lalo na po sa mga babae, dapat at least every year or 6 months to 1 year, kailangan magpa-test po tayo. Like for me po, so I'm 60, so regular po ako na every year meron akong check-up. Okay? So, huwag kayong magtipid sa sarili ninyo kasi sabi nga early detection is better than cure. So, prevention is better than cure. So, hanggang maaga, kailangan ma-prevent natin yan. So, wag niyong palakihin o wag nyo nang palalain. Number 2, environmental factors nagiging cause ng cancer. Exposure to carcinogens in the environment can contribute to the development of cancer. So, for example, naka-expose po kayo dun sa malapit sa yung mga car making or car manufacturing. So, siyempre yung environment doon, yung naamoy yung mga pintura o yung mga chemicals, so isa po yun sa mga factor. So, pag ganun po, kailangan, if possible, naka N95 face mask kayo if ever. And then, carcinogens can include chemicals, yun, in tobacco smoke, air pollutants, radiation, such as ultraviolet rays from the sun, asbestos, certain chemicals in food, and more. So, minsan, yung sobrang gamit din natin ng mga gadgets, yung radiation, kaya nga minsan, pag computer kayo, di ba, yung mga nasa call center, minsan may nakalagay sila sa dibdib nila yung anti-radiation. Kasi nakakakos din po talaga ng cancer yung radiation. So lalo ngayon, yung mga bata, tayo mga exposed na po. So kailangan nating maging aware sa mga ganitong bagay. Another one is lifestyle choices.
Ayan. Certain lifestyle factors can influence the risk of developing cancer. This include tobacco use, yan, excessive alcohol consumption, poor diet, high in processed foods, red meats, and low in fruits and vegetables, lack of physical activity, and being overweight or obese. So, na-discuss natin yan kanina. So, yun yung nagkaroon tayo yung mga food na kinakain natin, kulang tayo sa vegetable, kulang tayo sa exercise, na-stress tayo, so kung ano-anong ginagawa natin sa katawan natin, wala tayong physical activity. So, yun nga, sabi nga, you are what you eat. You are what you are doing in your life. So, kung ano yung ginagawa mo sa sarili mo, yun yung choice mo lifestyle mo yun. Pero kung halimbawa mali yung lifestyle mo na nagiging cause na ng sakit or ito na, pinakaano yung cancer, kailangan baguhin natin yung lifestyle natin. Huwag na nating itulad yung lifestyle na ginawa ng ating mga ninuno o yung ating mga magkamag-anak na kaya sila nagkaroon ng cancer, hindi naputol yung curse. So putulin niyo yung curse kasi sinasabi na mana ko yan eh. Pwede namang hindi niyo manahin. Kasi nga, ang kinakain ng nanay mo ganito, kinakain mo ganito, kinakain ng kamag-anak mo ganito. So, i-change mo. Change mo yung menu para hindi ka masabi na, ay, kasi ganyan na lahi namin eh. So, palitan mo yung lifestyle. Baguhin mo yung lifestyle. So, kailangan maging healthy lifestyle ka. Kasi alam mo na eh, alam mo na yung masama. So, kung ano yung masama, wag na natin gawin. Kung ano yung magkakabuti sa atin, yun ang gawin natin. Okay ba tayo doon? Approve ba tayo doon? And now, ito na yung pinakamalala na kahit bata meron. Yan, diabetes. Makikita nyo kahit mga bata ngayon nagkakaroon ng high sugar level. Kasi ang dami ng mga, yun nga, mga junk food, Dunkin' Donut, mga donuts, coffee, milk tea. So ang dami talaga. And diabetes is a chronic health condition characterized by high levels of sugar or glucose in the blood. Karaniwan daw, ito add-on ko, no? Ang karaniwang sugar ay nasa rice, nasa bread, nasa cereals, nasa pasta, potatoes, fruits, and other veggies. Kasi ang normal ng fasting blood sugar, kailangan meron lang tayong 74 to 106 milligrams per deciliter. So, yan yung normal na kailangang level ng sugar natin. So, kung marami kang kumain ng rice at hindi mo makontrol, kasi nga may nutritionist kami doon sa ano namin sa group namin sa Rotary, and every time na pag magkakaroon kami ng event, siya yung pipili ng mga menu. And teaching din sa amin na kung yung rice, kung isang buong plato 'yan, ang rice mo nasa 1/4 lang. And then yung 1/3, almost 1/3 nung pinggan mo, ano lang yon, vegetable and fish or meat. So, konting-konti lang rice or pag hindi rice, bread. So, pag nag-rice ka, wag ka na mag-bread. Pag nag-cereals ka, wag ka na mag-rice, mag-bread. So, kasi pag kinain mo, minsan ginagawa natin yung pancit canton, yun ang ulam natin sa rice, di ba? Yung iba. So, pareho silang carbo. So, kailangan balance, yun na sinasabi natin, balanced diet. So, may fruits, may vegetable, may rice, or may kasi nandyan yung glow food, di ba? So, dapat alam natin yun. Nung elementary tayo, alam natin yan. So, minsan ngayon, dahil tinatamad magluto, mag-order na lang. So, yun na nagiging cost. So, magtataka kayo ang taas ng sugar nyo. Kasi, puro carbo yung kinain at saka yung may mga creamy food. Yan, isa yan sa mga dahilan kung bakit tumataas ang sugar. Okay, so diabetes mellitus net cause of worldwide deaths as of 2019. So makikita mo pa rin na ang pinaka number 1 pa rin yung heart disease, and then number 2 is stroke, chronic, yung pulmonary disease, lower respiratory infections, ayan, neonatal conditions, trachea, bronchus, lung cancers, Alzheimer's, diarrhea, and then number 9 yung diabetes and kidney diseases. So, number 1 pa rin. Kung number 9 pa rin yung, hindi mawawala yung diabetes sa World Health Organization. Okay? Leading causes of death globally. So, ano-ano naman yung types of diabetes? So, type 1 diabetes is a conditions where your body stops making a hormone called insulin. Insulin helps your body use sugar
or glucose from food for energy. Minsan kasi genetics ito or family, yung family history natin. So some symptoms ng type 1 diabetes, palaging inuuhaw. So tingnan nyo kung nandito na yung symptoms nito ah. So i-check nyo lang, i-double check nyo lang kung maaaring meron kayong makikita na symptoms na nangyayari na sa katawan natin na ayan, i-check nyo, palaging inuuhaw than usual, urinating a lot, bedwetting sa mga bata, yung umiihi na lang basta, palaging gutom kahit kakakain pa lang, losing weight na wala namang diet na ginagawa, feeling irritable or mood changes, feeling tired and weak, having blurry vision, and pag may symptoms na kayo na ganito, check na yung sugar level ninyo. Baka mamaya meron na kayong diabetes. Ayan. Number 2, type 2 diabetes. It is a condition where the sugar in your blood builds up and your body becomes resistant to insulin or doesn't make enough of it. This make it hard for the sugar to get into your cells, so it stays in your blood, causing high blood sugar levels. Yun yung tinatawag na hyperglycemia. So, sobrang mataas ang sugar. Kasi may hypoglycemia naman, kapag inatake ka ng lang bigla o nahimatay ka, dahil may diabetes ka, yun yung hypoglycemia. So, pag nag-hypoglycemia ka, pwedeng maging dahilan din yun ng stroke or comatose. So, which is na nangyayari yun madalas, lalo na sa mga nag-gym, naranasan yun ng husband ko, bigla na lang siyang nanigas, yung pala hypoglycemia siya. So, kulang siya sa sugar. Kasi nag-gym siya, nag-weight siya, biglang na ano yung sugar niya. So, hypoglycemia ang tawag doon. Pag hyperglycemia, yun naman yung mas marami yung sugar level mo, mas mataas, sobrang taas. At ano yung mga ano, halos pareho lang din ng symptoms ng type 1 and type 2 diabetes. Increased thirst, unexplained weight loss, increased hunger, fatigue, slow healing. Kapag nagkasugat, mapapansin mo, ang hirap gumaling ng sugat mo. So halos hindi, kaya yung iba, di ba? Parang ang tagal-tagal na pero hindi pa gumagaling. Numbness in hands or feet. Kapag nararamdaman mo na parang namamanhid yung kamay mo, yung paa mo, ayan, i-check nyo na. Blurred vision na pagawa mo pala ng salamin, biglang nabablur na naman yung vision mo. Kasi pag may diabetic, minsan nagkakaroon din ng blindness. Frequent urination, so ihi ka ng ihi. So diuretic, yung hindi ka naman uminom ng mga ano, pero ang dalas mong umihi. Tsaka dry skin, so minsan nangangati ka na lang kasi dry skin ka. So magpa-check up na, magpa-test na ng sugar. Yan, ng fasting fasting dapat. So, paano nga ba nakukuha yung diabetes? Ayan, ang dami. Ang sakit niyan, di ba? Paano nakukuha yan? Yan, obesity, yung kanina diniscuss natin. Excess body fat, especially around the abdomen, can lead to insulin resistance, making it harder for cells to use insulin properly. So, ayan, obese. Kailangan yung weight mo talaga ma-maintain mo. Kasi pagka malaki na yung bilbil mo, usually daw pag mataas ang sugar, minsan malaki na talaga yung bilbil. So, minsan nandun lahat yung taba, nandun lahat yung ating mga kinakain. So, it's hard na para yan, hindi na makaprocess yung insulin natin na may sarili naman talaga tayong insulin na pinoproduce. Physical inactivity, lack of regular physical activity can contribute to weight gain and increase the risk of developing insulin resistance. Ayan, katulad yung ginagawa sa picture. Ayan, nanonood lang siya ng TV. Malamang may kinakain pa yan. So, wala siyang activity. Di ba? Madalas nangyayari sa atin pag tinatamad tayo, manonood ng Netflix, kukuha ng soft drinks, kukuha ng popcorn, kukuha ng chichirya. Ayan, walang activity, nakaupo ka na lang. Later on, ang sakit na ng balakang mo. Di ba? Walang flow. Minsan manhid pa yung paa mo kasi hindi nagpo-flow yung blood. Unhealthy diet. Consuming a diet high in processed food, sugary beverages, unhealthy fats, and low in fruits, vegetables, and whole grains can contribute to obesity and insulin resistance. Yan. Ganun pa din. Unhealthy diet, kumakain ka ng mga McDonald's, ng mga Dunkins, ng mga yan lahat, candies, chichirya, yung hindi mo alam talagang ang sarap-sarap sa pakiramdam pero ang sarap ng lasa pero hindi natin alam, hindi na pala siya healthy. So,
gawa tayo ng mga healthy like mga salad, vegetable salad, fruit, magawa kayo ng fruit juice, magawa kayo ng, alam mo yon, yung alam mong makakabuti sa katawan mo. Huwag mo nang gawin yung mga unhealthy diet. Iwasan mo na yan. Ayan. Number 4, genetics. Family history and genetics play a role in the risk of developing type 2 diabetes. So, yun nga sinasabi ko, kung alam nyo na ang family ninyo, ganun na yung history, kailangan baguhin nyo yung lifestyle nyo. Kasi nga, hindi natin may iwasan ang buong family. Ang buong family mahilig sa seafoods. Yan. Buong family mahilig sa meat. Buong family mahilig sa barbecue. So, ang tendency na yung kinakain natin. Kasi yun na yung nakita natin sa magulang natin o sa kamag-anak natin. So, pag alam natin ganun, tanggalin, ano yun na natin, tanggalin natin yung curse. Kung magkano curse na yun eh. Kasi kung hereditary na yan, so kailangan mong ibaguhin yung lifestyle natin. Kasi para hindi na natin mamana yung sinasabi nating namana. Kasi nga, ay, may diabetic ka yung family na yan eh. So, ikaw ba gusto mo diabetic ka na rin? Siyempre hindi. Yan, another one, sakit na causes of death, insomnia. Yan. Ano ba yung insomnia na yan? Yan, what is insomnia? Insomnia is a sleep disorder characterized by difficulty falling asleep, staying asleep, or experiencing non-restorative sleep despite having the opportunity to sleep. It can lead to various symptoms like fatigue, irritability, difficulty concentrating, mood disturbances, and impaired daytime functioning. So nakikita natin, minsan 'di ba, kahit gustong-gusto nating matulog, hindi pa rin tayo makatulog. Yun yung insomnia. So, at saka talagang yung kahit ano ka na, kumbaga kahit pagod na pagod ka, gustong matulog, hindi ka pa rin matulog. So at the end of the day, talagang sobrang latan-lata ka kasi parang lutang na lutang ka na, hindi ka na kasi nakatulog. So yan. So madami ang nangyayari na ganito. So syempre, pagka hindi ka nakatulog, ano mangyayari? Magkakaroon ka ng impaired cognitive function. Lack of sleep can affect concentration, attention, decision-making, and problem-solving abilities. It can also impair memory and learning. So, nawawala ka sa sarili mo minsan kasi tapos yung decision-making mo, hindi ka makapag-concentrate, hindi ka makasolve ng problem kasi wala kang tulog, puyat ka. So, lutang ka, hindi ka talaga makakonsentrate or yung pay attention doon sa sinasabi ng isang tao. Minsan, magkukwento siya pero hindi mo naririnig. Naririnig mo pero hindi, wala lang, nakatulala ka lang. So, tulala. Another one, mental health concerns. Chronic insomnia is associated with an increased risk of anxiety disorders, depression, and other mental health issues. It can exacerbate existing mental health conditions. So, kapag kayong wala ka ng tulog, so nandun na yung mga disorders, anxiety disorders, depression, minsan yung iba nagpapakamatay because of this. Kasi dahil wala na silang makausap, parang lalo na pag nag-iisa ka tapos hindi ka makatulog, so parang naluloka-loka ka na. So ibig sabihin naluloka na ako, hindi na ako nakakatulog. Isang 3 days na hindi natutulog. So parang lutang na lutang mo talaga yung isip niya. Nararanasan niyo ba yung ganyan? Minsan, pag yung sobra talaga yung puyat mo na, hindi ka na makapag-concentrate. So talagang ang hirap ng magkaroon ng insomnia. And then, syempre, pagka ganun ka, hindi ka makatulog, magkakaroon ka ng weakened immune system. So, poor sleep can weaken the immune system, making individuals more susceptible to infections and illnesses. Syempre, mahina na yung immune system mo kasi hindi ka nakatulog. Kasi at least makatulog ang isang tao, yung at our age, at least makatulog tayo ng 5 to 6 hours. Sa mga bata, at least 8 to 10 hours ang mga bata, yung mga baby. So, di ba? Kapag puyat ka ng puyat, puyat ka ng puyat, humihina yung immune system mo, at konting may makatabi ka lang na may sipon, may ubo, nahahawa ka bigla. Kasi nandun yung ano mo, immune system mo, bumaba na rin ang bumaba, kaya susceptible ka sa infections. Okay, so hindi dahil naulanan ka o whatever, talagang madali kang mahawa kasi mahina yung immune system mo dahil sa puyat. And then cardiovascular problems. Ayan, can insomnia affect your health? Yan, cardiovascular problems. Chronic sleep deprivation is linked to an increased risk of heart disease, high blood pressure, stroke, and irregular heartbeat. So, syempre,
kulang ka sa tulog, minsan talaga yung iba nalo-low blood, yung iba na high blood, yung iba na stroke na, yung iba talagang malakas yung yung irregular heartbeats. So, kasi kulang ka na sa tulog, kailangan mo na talaga ng pahinga or ng tulog. And then increased risk of accidents. So sleep-deprived individuals are more prone to accidents while driving or operating machinery due to impaired alertness and reaction. So, syempre pag puyat ka, huwag ka na magtangka mag-drive. Huwag ka na magtangkang kung saan ka pupunta. Kailangan magpahinga ka. Huwag ka nang magpumilit sa sarili mo kasi hindi mo kakayanin. Napaka-prone talaga sa accident. At maraming nangyayari na ganyan. Yung puyat ka, nakabangga ka. Yan, hindi mo alam na nakabangga ka na pala kasi puyat ka. So, marami nangyayari yan, lalo na yung mga nag-drive talaga. So, merong nangyari sa amin, yung isang namin, nagja-jogging lang sila, tapos siguro lasing or puyat, galing sa bar, nabangga nila yung kasamahan namin. So, namatay. So, yung mga ganon, kasi nakita namin puyat pala, hindi natulog ng buong magdamag yung nagda-drive. So, prone talaga sa accident. Tapos na ba tayo? Yan, matatapos na tayo. And then, let your food, sabi nga, let your food be your medicine and your medicine be your food. Sabi ni Hippocrates, a father of medicine. So, wag yun nang hintayin na ano lang kayo. Sabi nga, let your food be the medicine. Yung pagkain ang gawin nating medicine. Kasi yung health nutrition or healthy food or healthy diet ang gawin natin kasi sinasabi nga natin ang katawan natin ay mayroong kapasidad na magpagaling sa sarili natin depende kung ano yung ipinapasok natin sa katawan natin. So, yung kaya nga yung sinasabi nga yun, the human body has innate capacity to heal itself. So, wag nating basta-basta na lang anuhin yung katawan natin kasi talagang yung kung ano yung katawan natin, yan, pasukan natin ng maganda, nutritious food para tumagal yung buhay natin. Kasi like me, no, I'm 60 years old. Pero masasabi ko I'm still healthy at saka nasa healthy living kami. Nagja-jogging kami, healthy food yung kinakain namin. As much possible, wag kami magpo-pork. So kinakain namin vegetable, fruits, yan, yung mga ganyan, yung raw. Tsaka hindi ako madalas kumakain sa mga restaurant or hindi kami nag-order. I prefer buying in the market and cook our own food. Kasi alam ko kung ano yung food na dapat nating kainin. Yan. May natutunan ba kayo? O tulog na kayo? Okay, the solution. So kung may problema, may solusyon, di ba? So synthetic drugs, allopathic medicine, or natural organic solution. Ano yung mas gusto nyong gawin? Anong solution gusto nyo? Yung synthetic ba o natural? Siyempre, pipiliin natin yung natural, di ba? Natural organic solution. At dito na papasok yung ating barley. Yan. Ang ating barley grass. So, dito na papasok yan. And what is barley grass? Ayan, barley grass, one of the oldest living thing growing on earth, even before the modern civilization. So even nung unang-unang panahon pa may barley na po. Even doon sa panahon ng mga gladiators, ancient Egypt civilization, Babylonian civilization, at even sa Quran and Bible, nabanggit po ang barley. So 9 times sa Quran, nabanggit yung barley natin, and sa Bible was mentioned 37 times. So kahit noon pa man, ginagamit na po yung barley ng ating mga ninuno. Yan. And according to our doctor, scientist, inventor, pharmacologist, and entrepreneur, Dr. Hoshihide Hagiwara, sabi niya, it reports that he searched over 200 different plants over a period of 13 years. And he found that barley grass was the most excellent source of nutrients that the body needs for growth, repair, and total well-being. So, ganyan po kagaling ang ating barley grass. And fast facts, barley grass is the only vegetation on earth that can supply nutritional support from birth to old age. Yan. So, from infants, lahat po ng kumakain ng gulay, pwede po itong barley, even infants, even yung mga hanggang
kalululuhan natin, pwede po itong barley grass natin. So wala pong pinipili kasi parang kumain ka lang po ng isang pinggan o isang bandihadong gulay kung ano man yung tawag nyo. So lahat po ito, yan, pwede pong gamitin ang ating barley products, barley grass, yan. And JC Organic Barley has 68 micronutrients. Yan. Meron po siyang 17 minerals, 16 vitamins, 17 enzymes, and 18 amino acids. So, ganyan po kagaling ang ating barley. And mahusay ang organic barley natin upang maiwasan ng atake sa puso. Yes. Ano ang dahilan nito at paano nakukuha ito? Yan. So, yun nga, yung cholesterol, ano? So, yan yung sinasabi natin kanina, cholesterol. So, yan. Iwasan natin yan. Ayan, ang sasarap ng food. Iwasan natin ang masarap na food na yan. Talagang masarap siyang tikman. Minsan naman, okay lang naman, paminsan-minsan, pero wag naman palagi. Hindi yung everyday nakalitsyon ka, everyday nakakrab ka, everyday nakabulalo ka. So, hindi na po tama. So, lahat ng sobra, masama. So, kailangan moderation. In moderation lang lahat. So, patikim-tikim o tikman mo itong kapirasong ganito, tikman mo ito hanggang matikman mo lang. Pero wag naman yung sobra-sobra. Lahat ng sobra, masama. Ano ang nangyayari sa puso pag naatake at ugat sa utak pag nai-stroke? Yan. Isa-isahin natin yan. Nawawalan ng supply ng oxygen ng puso at hindi nakakahinga ang tao. Yan. So, wag na nating hintayin yan, ha. And bakit mahusay ang organic barley? Dahil ito sa soluble fiber na beta-glucan. Yan. Beta-glucan prevents the deposit of cholesterol along the blood vessels. So, napakaganda talaga. So, tandaan niyo yung word na yan, beta-glucan. Characteristics of organic barley to fight heart disease. Yan, ito yan. May beta-glucan siya. Vitamin B1 at B2, magnesium, copper, beta-sitosterol, and chlorophyll. Yan. So, yun yung mga characteristics ng ating barley na nakaka-fight ng heart disease. So, tandaan po natin yung 6 na yan. Ano? So, maganda po yan. And sabi nga, today the Food and Drug Administration announced that it has finalized a rule that allows food containing barley. So, yung pong ibang mga ano natin, di ba, yung pag nakikita nyo po yung ibang mga, ano ba to, yung ibang mga supplements, di ba, may nakalagay doon, no approved therapeutic claim. Ito naman, talagang to claim na siya. Ibig sabihin, positive that the claim that they reduce the risk of coronary heart disease. And scientific evidence indicates that including barley in a healthy diet can help reduce the risk of coronary heart disease by lowering LDL and total cholesterol levels. So, talagang effective po talaga yung ating barley at hindi po natin kailangang hindi inumin. Ayan, dahil din ito ay may soluble fiber na beta-glucan which helps slow down the absorption of sugars and carbohydrates in the body. So, yan, nakaka-cure ng diabetes. Ayan. Ba't ba paulit-ulit ako? Wait lang. Nakakatulong ang JC Organic Barley sa katawan natin para malabanan ang cancer dahil ito ay may mataas na antioxidant properties, mataas din ang ORAC value nito compared sa mga ibang fruits and vegetables at may mataas na levels ng vitamin A. So, yan yung ORAC value. Ano ba yung ORAC value? Ano yung mga antioxidants na matatagpuan sa organic barley to fight cancer? Antioxidant property, vitamin A, vitamin E, flavonoids, and superoxide dismutase. So, yan yung matatagpuan ng mga antioxidant natin. And kung mapapansin niyo no, JC Organic Barley antioxidant value or yung ORAC o Oxygen Radical Absorbance Capacity. So, pinakamataas pa rin po yung ating barley grass na 25,500 per 100 gram. So kung compare niyo po sa prunes, raisins, kale, spinach, and grapes, mas mataas pa rin po ang value ng ating barley grass. So yan po yung pinakamataas. So parang kahit kainin mo lahat yan, ito parang isang sachet lang, parang solve ka na, nakain mo na lahat itong mga ito. Tama po? And JC Organic Barley contains GABA. Ano ba yung GABA? GABA is gamma-aminobutyric acid, a natural compound that calms the nervous system promoting better sleep. So,
kung kayo ay nahihirapang matulog, yung mga insomnia, yun nga, ito yun, gamot din sa insomnia, ang barley natin kasi talagang ano kasi ito nakakakalma ng ating mga nervous system para magkaroon tayo ng magandang tulog. Kahit puyat na puyat tayo, yan. Usually yung mga franchisee natin talagang walang tulugan yan pero alam ko, bago sila mag-rest, inom muna sila ng barley para kinabukasan fresh ulit sila. So, yeah, may GABA po ang barley natin. And characteristics of organic barley to fight insomnia, again, GABA, may tryptophan and chlorophyll. Yan. So, tandaan po natin yan. So, mahusay po talaga ang barley natin para ma-control o maiwasan ang ating insomnia. And meron ito yung conditions response to barley. So, marami. So, pwede nyo i-screenshot yan. So, una-una nga yung heart disease, cancer, diabetes, high blood, at marami pang iba. Kidney stones. Yan. The liver. Ayan. And then, benefits, other benefits of JC Organic Barley. Ayan, nakakatulong ang JC Organic Barley sa pagpapabata at pagpapaganda ng itsura. Yan, yun ang favorite ko. Ayan. Kaya medyo bata-bata pa tayo kahit 16 na tayo kasi superoxide dismutase or SOD. It is an enzyme naturally occurs in our body but decreases as we age. Without it, cells are more vulnerable to oxidation which causes aging and diseases. So, kumbaga sa hindi naman ako control but napipigilan niyang tumanda agad. So, parang kumbaga sa nadidecrease yung pagtanda natin as we age. So, pinakamaganda po yan. Yan. So, what can JC Organic Barley do to your body? So, ano nga ba talaga nagagawa ng barley sa ating katawan? Anong energy ang nagagawa ng barley sa atin? At meron po tayong promotion, dito, no? I-play ko po ito. Yan. Meron tayong 3 baso dito na 3 glasses of water. Iti-test natin. Yung unang baso, yung water lang. So, ang water naman talaga may energy yan, di ba? So, nagbibigay talaga ng energy kasi almost 70% of ng body natin water. So, po yan, nakakatulong po yan. And tingnan naman natin itong na lang natin itong vegetable. Ito kasi more on chlorophyll daw pagka yan. So, yun antioxidant din niya. So, pag kumain ka ng gulay, di ba, nagkakaroon din po tayo ng energy. So, tingnan natin, haluin natin. Ayan. Yan. Short demo lang po ito. Ayan, tingnan natin kung ganong energy ang binibigay ng vegetable. Ayan, maliwanag, di ba? Malakas din. Malakas din yung energy na binibigay ng vegetable sa atin. Now, titingnan naman natin yung ating JC Organic Barley kung gaano talagang energy ang binibigay niya sa atin. Ayan. Mapuprove natin dito. Ayan. So, from water, vegetable, and JC Organic Barley. Lahat naman talaga nakakapagbigay ng energy, pero ang JC Organic Barley natin, talagang makikita natin yung effect sa katawan natin na mas okay. At dito pa lang kasi sa demo natin, makikita natin. Yan. Tingnan natin. Ayun, boom! Ang lakas, di ba? So, ang lakas ng energy na binibigay ng JC Organic Barley. Ulitin natin. Sa water. Ayan, sa water. Ayan, may ilaw naman, malakas naman. And then dito, ayan, malakas-lakas din, better. But JC Organic Barley is the best. Ayan. Diba? Makita natin. So, JC Organic Barley from grass to glass. So, makikita natin talagang 100% pure organic barley grass. Yan. 68. From New Zealand, no pesticides, herbicides, and no artificial fertilizer. So, and FDA approved at naroon na rin ito sa Reader's Digest and especially nasa PPD handbook na rin siya. So, kumbaga sa ito yung pinakabook ng mga doktor na inirereseta na po ito sa mga pasyente. So, kung makikita ninyo, dati po siyang PIMS, yung PIMS ng mga doctors, ngayon PPD, Philippine Pharmaceutical Directory of the Philippines, ng handbook ng mga doctors, nadaan po sila tumitingin ng mga nirereseta nila. So, ang barley po natin nandiyan na rin.
So, many of us lose our health in making money and losing money in looking for help. So, di ba? So, yan yung sinasabi ko kanina. So, be smart, be different, be in the good life. Take JC Organic Barley every day. So, ayan, ito talaga kailangan natin. Yan, yung JC Organic Barley. And may mga story tayo. Siguro yung story ko na lang sa inyo, yung sa husband ko. Yan, testimony ko sa husband ko kasi nagkaroon siya nung COVID time po, siya lang lahat kami nagka-COVID, pero siya lang yung na-hospitalize. So, na-hospitalize siya in 1 month. So, almost, konti na lang, na siya, may intubate na siya. Kasi talagang, siya yung tinama kasi nagkaroon siya na-trigger yung asthma niya. Okay? So, that time, nung nilabas namin siya sa hospital, so yung weight niya na 175 naging 149 na lang. So talagang parang wala siyang muscle. So parang ang lambot ng skin niya. Tapos may mga puti-puti yung mga skin niya sa paa at sa kamay. And then, nung pina-check up namin siya, yung sa heart niya, sa liver, sa kidney. So ang pinaka naapektuhan sa kanya yung liver. So yung liver niya na hindi namin alam kung baka maging cancer or what. So ang taas-taas nung kanyang results. Yung SGPT niya, SGOT talagang beyond normal. So hindi siya ganon ka-stable na natakot kami kasi siya. So that time franchisee na ako. So nireseta sa amin. Hindi man nireseta. So nabasa ko to na talagang nakakagaling and until now yun ang iniinom namin. So effective sa amin. Sa kanya lalo na and nagpa-test kami siguro after 6 months, then after every 3 months nagpapa-check kami. So every check up na-improve yung liver yung sakit niya sa liver, yung SGPT, SGOT sobrang taas. Tapos yung may iba pang test sa liver na doon makikita kung affected yung liver mo na ang cost no nasa 9,000 testing lang yon. So, yun, tinest din namin yun, kung chronic or whatever. And then, so sabi ng doktor, gumagaling. So, nawala. And then, hanggang ngayon, nawala na. So, walang ibang ginamot si doktor, kundi ang ginamot lang namin, yung JC Organic Barley, na full-time kami na, I mean, bumibili kami ng package, pero kami yung nagagamit. So, yun talaga, we're using the product. And ito lang lately, nagpa-CT scan siya with contrast and then yung upper and lower abdomen and kahit anong trace, wala na siyang nakita. Okay? So, ganun ka-effective yung story or yung barley sa kanya, sa amin. Ako yung cholesterol ko, hindi na ganun mataas. Normal na siya. Mga SGPT, normal na. So, talagang very effective sa amin. And then yung anak ko, nagka-dengue. Wala akong ibang pinainom kundi JC Organic Barley Juice. So, hindi siya na-hospitalize. But, yun lang. Regular lang yung pinainom ko sa kanya, tubig, and then JC Organic Barley. And naging normal, hindi siya na-hospitalize. So, sa story pa lang pag-uusapan, prove na namin sa family namin na effective siya. And then yung anak ko, dating asthmatic, hindi na siya nag-asthma ngayon because she's drinking this or taking this JC Organic Barley. Yun yung story namin. Yan. So, ngayon, paano daw tayo magbebenta or para saan ba ang barley? Yung mga questions natin, ito yan, how to sell your JC Organic Barley. Sa akin kasi, very effective yung sa akin sa testimony ko. So, yun na yung ginagamit kong testimony pag nagbebenta ako ng barley, how to sell your JC Organic Barley. Yan yun, isa yun sa mga, kaya nabebentahan ako ng barley kasi sa sarili nyo pa lang, i-testify nyo na. Yan. Number 1 question. Yan. Makinig kayo ha. So medyo mahaba-haba ito ha. Para saan ba ang barley? Yan. Para makaiwas ka sa sakit. Explanation. So minsan, ang hirap mong mag-explain, di ba? Alam mo ba ang barley nakakatulong yan para iwasan mong magka-cancer? Iwasan yung high blood, heart attack. Mainam din ito para sa mahimbing na pagtulog. Gout, acid reflux, yan ang pinaka-purpose ng barley, ang palakasin ng iyong katawan at makaiwas ka sa anumang sakit. So yan yung mga common question yan, di ba?
Bakit dapat araw-araw inumin ang JC Organic Barley? Kasi maraming taong ayaw kumain ng gulay, pero ang barley ay katumbas ng isang plato ng gulay. So, ang explanation, kung magbabarley ka araw-araw, parang araw-araw ka lang din kumain ng gulay, at ang araw-araw na pagkain ng gulay ay maganda para sa ating katawan, lalo na kung barley ang iinumin mo araw-araw. Diba? Walang tigil na araw-araw yan, di ba? So, kung mapapansin nyo, puro araw-araw. Which is talaga naman dapat. Kasi pwede bang JC Organic Barley sa diabetic? Siyempre, pwede yan. Hindi tataas ang blood sugar mo dyan. Kasi nakakatulong sa pagbaba ng cholesterol. Alam mo ba na ang barley ay may non-soluble fiber na nakakatulong sa pagkontrol ng blood pressure. Kasi ang barley, meron niyang beta-glucan. Dahil pinababagal niya ang absorption ng blood sugar at sa katawan mo. Pero itong suggestion ko sa'yo, itong barley, dalhin mo sa doktor bago mo inumin. Kunin mo advice nila. Pag nakita niya to, sigurado ako sa'yo na i-recommend niya ito sa'yo. Lalo na ang ating barley ay listed kay PPD kung saan drug directory ito ng mga doktor. Okay, number 4, bakit matamis ang JC Organic Barley? Yan, ang maganda sa kasi meron itong stevia which is a natural sweetener. Yan, kasi baka mag-alala ka na baka tumaas ang sugar mo pag ininom mo ito. Alam mo ba, ang stevia ay isang halaman, ang content nito ay no sugar, no carbohydrates, and no calories, kaya di ka makababahala dahil nakakatulong pa ito sa pag-regulate ng blood sugar levels mo. Lalo na mainam ito sa mga diabetes. So, pwede po pag may nagtanong sa inyo niyan. Ano ang pinagkaiba ng JC Organic Barley sa ibang barley brand? Itong sagot natin. Ito ang pinaka-pure at organic na barley na mayroon sa market today. At siguradong 100% wala itong halo. Ayan. Ang explanation, kasi marami namang barley na makikita sa ibang bansa. May iba galing sa China, Australia, pero pag ako tatanungin mo, ang pinakamagandang quality ay makikita mo sa New Zealand, kung saan pinaka-fertile ang soil and unpolluted ang farm nila doon. If I may suggest, kung ipapasok mo sa katawan mo, dapat doon ka na sa safe. Yan. Yan ang mga explanation. Bakit mas mahal ang JC Organic Barley? Yan. Ang JC Organic Barley ay mula pa sa New Zealand. Ito ang pinaka-pure at organic na barley na meron sa market today. To be honest, marami namang mas mura. Parang sa Shopee, pagdating dismayado ka naman. Lalo na sa iinumin mo, pinapasok mo yan sa katawan mo. Pero sa JC Organic Barley, sigurado kang safe ito dahil maraming approving bodies tulad ng FDA-approved, halal certified, assure quality, organic certification in New Zealand, etc. Na talagang organic, pure at safe ang barley na meron ang JC. Ayan, number 7, nakakatulong ba ang JC Organic Barley sa cancer? Yes, syempre naman, nakakatulong yan. Kaya makikita mo maraming cancer patients, pinapayagan ng mga physicians na mag-take ng barley. Explanation, pag ikaw ay iinom ng barley araw-araw, may iwasan na magkaroon ka ng tumor or cancer. Ganito kasi yan, ma'am. Pag ang tao may cancer, ibig sabihin acidic ang katawan. Since ang barley natin ay may mataas na ang alkalinity, nakakatulong itong makatanggal ng toxins sa ating katawan. Kaya ang nangyayari, naiiwasan ang katawan mo na magka-cancer dahil nalalabanan niya ang toxin sa katawan mo. Pero again, ito ang suggestion ko, itong barley, dalhin mo rin sa doktor bago mo siya inumin. Kunin mo yung advice nila, pag nakita niya ito, sigurado ako sa'yo na i-recommend niya ito sa'yo, lalo ng ating barley ay listed kay PPD kung saan drug directory ito ng mga doktor. So, kailangan mo talagang pakita rin sa doktor, no? Number 8, paano mo nasabing organic ang barley ng JC? Of course, ang gobyerno ng New Zealand ang nag-certify na organic ang JC Organic Barley. Explanation, napakahirap kumuha ng certification niyan dahil si strict ang government ng New Zealand to certify a barley plantation dahil kailangang 30 years hindi hinahaluan ng kahit anong fertilizer ang taniman para ma-certify ito na organic.
ang taniman ng barley. At ang organic barley ay mayroong natatanging certification ng Assure Quality sa New Zealand. Yan. Nakakapayat ba ang JC Organic Barley? Yes, malakas makapagpapayat ang barley. Kaya ang daming umiinom dahil talaga namang nakakapag-lose sila ng weight. Explanation. Kaya nakakapayat ang barley dahil nakakapagbigay ito ng feeling of fullness and di ka nagugutom kaya busog ka na dahil parang kumain ka na ng isang platong gulay. Kaya best to take ito nang wala pang laman ang tiyan mo. So totoo to kasi ginagawa ko po ito sa umaga kasi talagang early in the morning, pagbaba ko pa lang, JC Organic Barley Juice na ako and yung gutom ko ng magdamag, nawawala na kaagad yun. So ang pinakakain ko na niya, minsan 10, or kaya lunchtime na. So, yun yung pinaka-breakfast ko. So, nami-maintain ko po yung weight ko. So, hindi naman ako masyadong mataba, hindi naman masyadong payat. Normal lang. 130 pounds. Okay? Pwede bang organic barley sa mga kapatid nating Muslim? Yes, pwede yan sa mga kapatid nating Muslim dahil ang JC Organic Barley ay halal certified. Kaya malakas ang benta natin sa Dubai, Saudi, Qatar, Kuwait dahil halal certified ang ating JC Organic Barley. Approved din ang barley natin sa Ministry of Health ng Qatar, Dubai, and UAE. Pwede ba sa bata ang JC Organic Barley? Yes. Alam mo ba na pwedeng-pwede ito sa bata at napakaganda sa bata. Hinahalo ko sa gatas ng pamangkin ko para kumain na sila ng isang plato ng gulay. Ito lang ang natatanging gulay na pwede from birth to old age. And it is the only vegetation on earth that can supply nutritional support from birth to old age. Next. Pwede ba sa buntis ang JC Organic Barley? Yes, pwede sa buntis ang barley dahil parang kumain ka lang ng isang platong gulay. Ayan, lalo na sa mga pregnant na need ng enough nutrition and barley at napakamainam inumin. Pero ito ang suggestion ko, again, dalhin sa doktor, tingnan yung advice at pag nakita nila, baka i-recommend din nila ito kasi nasa PPD po yan. Medyo konti na lang, mga 100 pa po Ayan. Pwede ba ang barley sa nagme-maintenance? Yan. Pwedeng-pwede ito sa nagme-maintenance dahil parang kumain ka lang ng isang plato ng gulay. Explanation, ang barley po ay walang contradiction sa synthetic medicine na iinumin nyo kasi gulay po itong barley. In fact, makakatulong ito ng malaki sa pagbilis ng inyong recovery kasi ang JC Organic Barley ay nakapagsusupply ng nutritional support sa ating katawan. Siyempre, wag ninyo pa rin ititigil ang maintenance nyo na gamot kasi ang doktor nyo mismo ang makakapagsabi kung need na stop ang pag-take nyo ng maintenance. So, katulad ko po, nagme-maintenance po ako before. So, ang ginagawa ko, umiinom muna ako ng JC Organic Barley, saka ko isusunod yung maintenance. Okay? And then, sabi nga, pagka alam nyo na within 3 months, halimbawa, nakadalawang check-up na kayo na normal naman, punta na kayo sa doktor. Doc, baka pwedeng tanggalin ko na yung maintenance ko. Kasi, kahiyan ko naman nitong barley. So, every 3 months kasi may check-up or mayroon kaming lab test. So, nakikita namin yung improvement, no? Katawan namin kung nag-i-improve talaga siya using the organic barley. Bakit nakakatulong JC Organic Barley sa mga high blood? Okay, number 1, dahil ito sa soluble fiber na beta-glucan. Ang beta-glucan ay nakakatulong para maiwasan ang pag-absorb ng bad cholesterol sa ating mga arteries. Kasi ang beta-glucan ay mayaman sa mga whole grain food at isa dito ang barley. Nakakatulong ito na iwasan ang pag-build up ng bad cholesterol sa ating katawan gaya ng LDL dahil pinipigilan niya ang pag-build up. Mas maganda ang daloy ng dugo mula sa arteries para bumaba ang high blood naturally. Konti na lang. Medyo mahaba talaga. Gaano kaganda sa pag-prevent ng diabetes or increase in sugar level ang JC Organic Barley? Dahil din ito sa soluble fiber na beta-glucan. Okay, nakakatulong ng malaki sa pag-prevent ng sugar ang carbohydrates absorption sa katawan. Okay, so ayan yung mga explanation. Ano yung dahilan kung bakit maganda ang JC Organic Barley sa paglaban ng iba't ibang uri ng cancer?
Ang JC Organic Barley ay maganda sa katawan sa paglaban or pag-prevent ng cancer dahil sa high quantity ng antioxidants na taglay nito. Bukod sa 68 micronutrients na taglay nito, ang JC Organic Barley ay may pinakamataas na ORAC value compared sa mga kilalang mga gulay at prutas na may parehas ng cancer-fighting nutrients. At ang ORAC value ay sumusukat sa antioxidant level ng isang pagkain. Kapag mas mataas ang antioxidant level, mataas ang ORAC value, at kapag mas mataas ang ORAC value, mataas din ang potential ng pagkain ito na protektahan ang cells natin against cell oxidation na siyang dahilan ng pagbuo ng cancer cells sa katawan. Okay, so yan yung 16. At siguro magbibigay ako ng some tips, some steps on how to offer your JC Organic Barley. Ayan, siguro paano nga ba magbebenta? So sa narinig natin ano sa mga questions na nandyan. So step 1, sell 5 boxes to your friends and family. List down 10 names from your contact list. Family, friends, relatives, or sakmet friends and office mates. So yun, siguro based doon sa mga testimony ninyo, sa sarili ninyong experience, pwede niyo mabentahan yung inyong nasa contact list ninyo. Yan, step 1 yan. Some tips lang to, no? And then, send product testimonials, yung experience mo, sabihin mo sa kanila. And then, sige, minsan kasi nangyayari sa akin eh. Ito yung experience ko. Sige, subukan ko ngayon. Bigyan mo ako ng 3 agad. So, minsan isa lang, ano? Sabihin ko, ay ma'am, siguro mas effective kung subukan nyo in 1 month. At least take one sachet po in a day. So, siyempre, kukuha na siya ng 3. So, iti-test niya. And then, siyempre, hihingi ka ng feedback sa kanya. Oy, ma'am, yung sa 1 month niyo po, ano po yung feedback niyo sa akin? Ano pong effect niyo sa katawan ninyo? And then, ay, maganda yung effect sa akin. So, bigyan mo ulit ako. Or minsan, yun ang way para kumuha siya ng package. Ay, kuha ka na lang ma'am ng package kasi mas makakamura ka. So, yung ganun yung ano ko technique ko Pwede niyong gayahin. Step 2, find 3 resellers. So, paano kayo makakakuha ng resellers? So, reach out to affiliates. Ask them to refer resellers or see if they're willing to become one of themselves. So, yun sa mga friend nyo, pwede yung mga business affiliates nyo na hindi pa nagpa-franchise, pwedeng gawin nyo munang resellers hanggang matutunan nila. And then, you post on your social media, invite people from your network to join as resellers. Offer an incentive, provide simple bonus or discount for those who sign up as a resellers through you. For example, ako, Diamond account. So, kukuha ako ng reseller. Sige, bigyan kita ng 30%. Diba? So, may 30% pa rin akong kita. So, win-win kami. Hanggang sa makiipon siya, o sige, nakailang ka na. Ilan na yung nabenta mo? So, sige, pag nakiipon ka, kuha ka na ng package. Para sa'yo na lahat yung discount. Okay? Isa yun sa mga tip. Step 3, siyempre use the product. So, gamitin mo yung product. So, like for us, kami ginagamit namin. Once nabibili kami ng package, we're using the product kasi effective sa amin. And then, ito na yung huli. So, last na sasabihin ko. So, sa mga lahat ng sinabi ko sa pag-aalaga natin sa katawan, so may sinasabi din sa Bible, di ba? 1 Corinthians 3:16, 17, and 6:19 to 20. Do you know that you are the temples of God? And that the Spirit of God dwells in you. So, sinasabi dito na our bodies are a temples of God. Therefore, honor God with your body or with our bodies. Kasi talagang kung mahal niyo yung Diyos, mahalin niyo yung katawan ninyo kasi our body is the temple of God. So, yun lang at talagang kailangan nating mahalin yung sarili natin. Bago natin mahalin yung iba at matulungan natin yung iba, kailangan muna nating mapakita sa madla o makipakita sa tao na healthy tayo kasi hindi tayo makakabenta, hindi tayo makakaalok sa ating mga binibentahan ng ating binibenta kung sa sarili natin tayo weak or alam mo yon yung hindi tayo malakas or may sakit tayo. Minsan magbebenta ka, bakit ikaw mukhang sakitin? Hindi mo naman ginagamit yung product. So, dapat healthy tayo habang nagbebenta tayo ng product, hindi tayo mataba, hindi tayo obese, hindi tayo ganito. So, kailangan presentable yung body natin sa harapan ng ating mga customer. Okay? Kasi it shows kung ano yung sabi nga, what you
you are what you eat, you are what you are doing in your life. So, yun lang at kailangan maging healthy tayo. Thank you and welcome to the good life. Thank you so much. Grabe, ang galing naman talaga ni Ma'am Annie. Teka lang po Thank you so much. Hello, hello. So, good evening po sa lahat. Ma'am Annie, pa-stop share po. Okay. Ayan. Okay. So, gising na gising ba? Namamaster ba natin ng magiging healthy at kumikita po ng malaki? 'Di ba? Ako, gusto ko yung training na yan eh. Kasi pas nakikita natin po talaga yung value ng health. At ang gusto ko dyan pahuli dyan, 'di ba? Many people are losing losing health because of money. And a lot of people lose money for parang paghahanap, okay, ng tamang kalusugan. Yes. But dito sa ating pong negosyo na ginagawa, ang ganda na Ma'am Annie, you Mm-mm. have the good health and of course you have the good earnings kasi ang ganda po talaga ng business natin. O, 'di ba? So, talaga mas arangkada tayo ngayon. Okay, thank you so much po again, Ma'am Annie. And picture taking na po tayo. Hi, Ma'am Joy. Hello po, Ma'am Cathy. Ayan, si Sir Dante. Teka, may humahabol po. Nakita niyo sa tabi. Dito tayo para maganda ilaw. Ayan. So, magpi-picture taking na. Siyempre, open na po ng cam. Siyempre, mag-open na ng cam yan, di ba? Makatulog. Ay, parang turn na pa ata tayo ng combination. Naka-uniform po kami ni Lady Boss. Okay na, huling tawad na po yan. May mag-open pa. Ay, active na oh. Di ba? At teka, sa mga nag-attend nung di ba, nung keeping sa Pilipinas, di ba? Nagsabi po si Ezekiel na siya po yung mag-resign na. Sabay ganun. Ay, nag-thumbs up na. Oy, Oo, okay ongoing na na yan. talaga. Pero nga sa cellphone. Ano yung naka-off ng cam yung iba? Ayaw mag-picture. Kailangan po naka-on cam. Yung si MB po, nasan si MB? Ang cute ng anak niya. Waling MB. Wala yung mga assistant dito. Wala tayong matatawagan eh. Wala ba? Oo. Oy, Kiro, wala. I-out ka na po sa GC. Hindi ka nag-on cam. Ayan. Okay? Ay, may humabol ba? Parang may nag-open ng cam. Okay, so ready na? Ay, Sir Lawrence, oh. Oy, Sir Sir Lawrence. Lawrence. O sige, isang picture na Ayun si tayo. Kiro. Okay, so ready? 1, 2, 3. Ayan. O, isa pa. Yung meron tayong papuso. Diba, Sir Lawrence? If naus Okay, picture may papuso. 1, 2, 3. Ay, ayaw. Nabitin ako doon na. Ayan. Thank you so much. And see you po sa mga nasa Dubai. Kita-kita po tayo dito. Nagpa-plan na po tayo ng ating pong team day dito. Okay? And December 7, sa mga nasa UAE, Bootcamp Batch 2. Ayan, alam nila Ma'am Joy yan, tsaka nila Juray. Grabe. Pag naririnig yung bootcamp, parang nagigising sila uli eh. Diba? Okay, so thank you so much po sa lahat. And Thank you so yan, much. kita-kita po tayo ulit. Okay? Abu Dhabi ako next weekend. Hope marami kayong natutunan. Oo, Ma'am Annie, grabe. Doktora Annie na po ang tatawag namin Doktora sa'yo. Ani na ba? Oo. Sana apply nyo Doktora. Hindi lang narinig. Kailangan gawin. Oo, sige po, mamaya po kakain po kami ng crispy pata. Diba, ito nga po, nagtutubig na lang ako, hindi na ako nagsa-soft drink, syempre. Lawrence, Diba? Sir Lawrence. Sir Lawrence, tawa ng tawa. Oh. Natamaan Oo. ka ba? Natamaan. Sorry naman. Basta ano po dyan sa Manila, di ba Ma'am Annie, meron din tayong schedule na natin, na Team nag-schedule din po tayo ng ating team day. Oo. Mm-mm. Yan, Tatawagan kailangan na lang namin. matundan. Oo. Yes. Po. Okay, sige. Thank you so Thank you much. so Bye-bye. much. God bless. Nagre-recording pa ako.